Dumarating na ang flight mula sa Shanghai. Nakarating na. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa Maldives. Magsaya kayo sa inyong bakasyon. Ako si Fe. Ako ang direktor ng operasyon sa Apex Group. Isang linggo ang nakalipas, nag-dinner ako kasama ang isang kliyente at gumastos ng 180 piso. Nakuha ko ang isang kontratang nagkakahalaga ng 50 milyong piso nang walang paunang pahintulot. Kaya hindi ito mababawi. At pinutol nila ang 3 milyong piso mula sa aking year-end bonus. Alam ko ito ay dahil tinatarget ako ng asawa ng amo. Sinusubukan niya akong pilitin na mag-resign. Pagkatapos ng lahat, senior employee ako, kaya malaki ang bayad sa pagtatapos ng serbisyo. Pero ayos lang iyon. Gusto kong makita kung paano ninyo pamamahalaan ang kumpanya kung wala ako. Hello? Huwag kayong mag-alala, Ginoong Santos. Sinusubukan naming ayusin ito. Kami ay lubos na humihingi ng paumanhin. Ginoong Cruz, Mangyaring, hayaan ninyo akong magpaliwanag. Ganap na nakadown ang sistema. Nagkagulo ang buong grupo. Fe, bumalik ka rito and gayon din. At ayusin mo ang problemang ito. masamang timing, Ginang Vance. Kakarating ko lang. Ano man iyon, maghintay kayo hanggang makabalik ako mula sa bakasyon, bago pag-usapan. Magandang umaga, Binibining Hayes. Magandang umaga, Binibining Hayes. Hoy, Binibining Hayes. Magandang umaga, Binibining Hayes. Binibining Hayes. Fe, baguhan ka ba rito? Ginang Vance, 5 taon na ako sa kumpanya. Di ba alam mo kung ano ang kalagayan ng kumpanya? Ang dinner na iyon ay nagkakahalaga ng 180 piso na sobra na sa 50 pisong limit bawat tao at wala kang paunang pahintulot, kaya walang reimbursement. Ginang Vance, tungkol dito, iniulat ko ito kay Ginoong Vance ng personal at nakuha ko ang kanyang pasalitang pag-aproba. Nagtagumpay ang dinner. Si Ginoong Reyes ay nag-renew ng 3 taong 50 milyong pisong kontrata. 50 milyong piso? Pasalitang pag-aproba? Walang kabuluhan ang pasalitang pag-aproba. Ito ay labag sa patakaran. Kailangan mo ng nakasulat na kahilingan 1 linggo bago. Ginang Vance, ang sitwasyong ito ay hindi inaasahan. Wala akong oras. Paano kung ganito? Hindi muna ako hihingi ng reimbursement. Maghihintay tayo hanggang makabalik si Ginoong Vance. At saka ako, ganyan ka talaga. Ginagamit ang iyong seniority at ang iyong relasyon sa aking asawa para mag-shortcut at maghanap ng mga butas. Ginang Vance, ang aking relasyon kay Ginoong Vance ay puro profesional lamang. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Kung wala si Luis, ang isang babaeng tulad mo ay hindi kailanman makakarating dito? Nasa koma si Luis. Ako na ang namamahala sa kumpanya ngayon. Hindi ko hahayaan ang nakakalaso na kulturang ito na magpatuloy sa pagkalat sa ating kumpanya. Kaya nga, kalimutan mo na ang reimbursement. Higit pa rito, upang ipatupad ang disiplina, ako ay magkakansela ng iyong buong year-end bonus. Iyon ay 3 milyong piso. 3 milyong piso. 3 milyong piso. Kanselahin ang year-end bonus? Ganun lang. Mawawala na ang buong 3 milyon? Hindi ba't sobra naman itong pag-overreact? Ano ba ang alam mo? Ginagawa niya ito para hiyain si Binibining Hayes, para pilitin siyang mag-resign ng kusa. Mahirap ang merkado ngayong taon. Iniisip na ng kumpanya kung paano bawasan ang gastos at pataasin ang kahusayan. At ngayon, ang unang tatamaan ay si Binibining Hayes. Sobra na talaga ito. Fe, may sasabihin ka ba? Ginang Vance, ang dahilan kung bakit ko nakuha ang bonus na ito ay dahil ako ang gumawa at nagpapatakbo ng Stardome System na sumusuporta sa mahigit 70% ng pangunahing negosyo ng grupo. Ang perang ito, Ay nararapat sa akin. pinagpapalit mo ang platform sa iyong sariling kakayahan. Isang pangit na maintenance system. Pindot lang ng pindot sa keyboard, 3 milyon ang halaga? Hindi ko pa nga hinahabol ang mga dagdag na bonus na kinuha mo noong mga nakaraang taon. Masyado na akong mabait sa iyo. Ginang Vance, ang Stardome ay hindi lang simpleng maintenance system. Ito ay isang kumpletong matalinong platform ng negosyo. Nakaka-generate ito ng daan-daang milyon sa kita bawat taon. Tama na. Ang Departamento ng Operasyon ay hindi direktang nag-generate ng kita na business unit. Sino ang tinatakot mo? Ito ay ang pag-volunteer na isuko ang lahat ng year-end bonus ngayong taon sa pamamagitan ng confirmation form na ito. Pirmahan mo na ito at huwag mong sayangin ang oras ko. Ginang Vance,
Si pangkalahatang tagapamahala Hayes ay nasecure para sa susunod na 3 taon ang 60% ng negosyo ng kumpanya at gumastos lang ng 180 piso sa gastusin sa PR. Ang ginagawa mo? Kung magsasabi ka pa ng isang salita, mga patakaran ay patakaran, isang salita pa. At babagsak ka kasama niya. Pero ako, Huwag ka nang magsalita. anong klaseng kalokohan ito? Ang sistemang ito, ikaw mismo ang nagdisenyo nito. Oh. Isang arkitektura na antas henyo. Binibining Hayes, kailangan ng Apex ang iyong talento. Maligayang pagdating. Binibining Hayes. Hindi ka lamang ang haligi ng kumpanyang ito, kundi isa ring kayamanan para sa Daxia. Ang Stardome system na iyong binuo ay nagbago ng buhay ng lahat. Para sa mga kadahilan ng pangseguridad, ako lang ang nakakaalam na ang Stardome system ay iyong brainchild. Ang muling pagbangon ng kumpanya ay nakasalalay sa iyo. Ginoong Vance, Nagpapasalamat ako sa paggabay ni Ginoong Vance. At isinasaalang-alang na siya ay ang asawa ni Ginoong Vance. Sa pagkakataong ito, papalampasin ko na. Sa huli, sa sarili kong paraan, mababawi ko rin ito. Sige. Pipirmahan ko. ano pa ang hinihintay natin? Pirmahan mo na ngayon. 1,000,000 lang. Ibinigay niya ng ganun-ganun lang? Kung talagang pinaghirapan niya ang perang ito sa sarili niyang kakayahan, ibibigay kaya niya ng ganun kadali? Akala ko ba, siguro siya nga yung babae ni Luis sa kumpanya. Ito na ang perpektong pagkakataon para mapaalis siya at makakatipid pa tayo ng malaking halaga. Pirmado na talaga ng ganun lang? Nakita niyo? Ito ang mangyayari kapag sinira mo ang mga patakaran ng kumpanya. Kung mayroon pang susubok na lumabag sa patakaran tulad niya, walang kahabagan. Malinaw ba? Opo, Ginang. May isa pa akong iaanunsyo. Felipe. Ang inyong departamento ng operasyon ay matagal nang pinoproblema ng kapabayaan sa pamamahala at mababang kahusayan ng mga empleyado. Kaya naman, kumuha ako ng may malaking gastos mula sa ibang bansa ng isang napakahusay na eksperto sa computer science, Felipe. Pinsan ko rin siya. Simula ngayon, siya ang magsisilbing inyong espesyal na consultant. Siya ang ganap na mananagot sa pangangasiwa ng pang-araw-araw na pagpapanatili ng Stardome system. Limang taon na kaming pinamumunuan ni Binibining Hayes. Wala pang isang issue at handa siya sa oras na kailanganin, araw at gabi. Paano naging kapabayaan yon? Isang bagong graduate lang para bantayan si Binibining Hayes. Halata naman, di ba? Ipinasok siya para hatiin ang kapangyarihan niya para ma-marginalize si Binibining Hayes. Alam kong may ilan sa inyo ang nag-iisip na masyadong bata si Felipe. Ngunit sa tingin ko sa larangan ng teknolohiya, mas mahalaga ang kasanayan kaysa edad. Naniniwala ako na siya ay tiyak na mas magaling kaysa sa mga gumamit ng maruming paraan para umakyat sa posisyong ito. Tama ba? Inaasahan kong makapagtrabaho kasama kayong lahat. Kami ni Ginang Vance ay nagpuyat para gumawa ng mga bagong regulasyon para sa Departamento ng Operasyon. Isang email ay ipinadala na sa lahat ng inyong telepono. Simula ngayon, lahat ay dapat mahigpit na sumunod dito. Ano ba ang nakasulat dito? Kung may mangahas na magduda sa aking pasya, lumabas ka na ngayon. Alam ko na may mga tao rito ang nag-iisip na hindi aandar ang kumpanya kung wala siya. Ngunit hayaan niyong sabihin ko, ang Apex ay magpapatuloy kahit wala ang sinumang individual. Ano pa ang tinitingnan niyo? Bumalik na kayo sa inyong trabaho kaagad. Huwag ninyo akong mahuhuling may nagtatamad-tamaran. Ngayong wala ng Luis na sasalo sa'yo, tingnan natin kung paano ka magpapakita ngayon. Halatang peke si Felipe. Tingnan mo ang mga patakarang ito. Inihanda ng magdamag. Kailangan mong mag-report kung nasa CR ka ng mahigit 5 minuto. Nakakainsulto talaga. At ang sick leave, I request 1 linggo bago. Patay na leave din. Dito na ba sa opisina, gaganapin ang libing? Ginoong Reyes.
Hoy, Binibining Hayes, narinig ko ang nangyari. Patakaran lang ng kumpanya iyon, wala yon. Isang kainan lang, nawala ang year-end bonus mong 3 milyong piso. Sige, ang pagkain at ang bonus, ako mismo ang magbabayad sa'yo. Hindi ko hahayaang magsumikap ka ng todo, tapos malulugi ka pa. Ginoong Reyes, salamat sa kabutihan ng loob ninyo, pero hindi ko matatanggap ang pera. Pagdating sa trabaho, negosyo ay negosyo. Sa totoo lang, ang Zenith Corp ay nakikipagtulungan lamang sa isang maliit na kumpanyang tulad ng Apex dahil sa'yo at sa Stardome System na binuo mo. Pumunta ka sa Zenith. Sa galing mo, makakahanap ka ng mas malaking entablado at mas magandang kompensasyon dito kaysa sa Apex. Ginoong Reyes, pinahahalagahan ko ang mataas ninyong pagtingin at pagkilala, pero si Ginoong Vance ay nagpakita sa akin ng malaking paggabay. Gusto ko, nabigyan ng isa pang pagkakataon ang Apex. Sige, iginagalang ko ang desisyon mo. Ang pinto ng Zenith ay laging bukas para sa'yo. Tandaan mo, laging mayroong pwesto para sa'yo dito, kasama ko. Salamat. Siya nga pala, nalagdaan at natatakan ko na ang kontrata at ipinadala na. Tandaan mong pirmahan ito. Nakadirekta ito sa'yo. Si, Narito ba si Fe? May express delivery para sa'yo. parating na. Fe. Saan ka pupunta sa oras ng trabaho? Ginang Vance, pipirma lang ako para sa isang delivery. Hindi mo ba nakita ang bagong regulasyong inilabas? Ang pagpirma para sa mga delivery o pagtanggap ng personal na tawag sa oras ng trabaho ay magreresulta sa dobleng bawas sa sahod. Pero delivery ito ng kumpanya. Delivery ng kumpanya? Bakit nakadirekta ito sa'yo? Kailan ka pa naging kinatawan ng Apex? Hindi ka man lang magaling, magsinungaling. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari nating suriin ito ng magkasama pagkatapos kong pirmahan. Susuriin ko ito, syempre. Pero negosyo ay negosyo. Ang pagpirma nito ngayon ay paglabag sa patakaran ng kumpanya, ayon sa bagong regulasyon, at isinasaalang-alang ang iyong napakasamang ugali. Napagpasyahan ko na bawasan ng doble ang iyong sahod, bilang babala sa iba. Kumuha lang ng package, tapos doble ang bawas sa sahod mo? Grabe naman yon, eksakto. Sinong may lakas ng loob na magtanong kung paano ko pinapatakbo ang mga bagay? Masyadong mahigpit? E di ikaw na lang ang magbayad ng multa niya? Ginang Vance, sigurado po ba kayo na hindi kami pwedeng tumanggap ng package dito? Tama po ba? Talagang sigurado. Ang mga patakaran ng kumpanya ay hindi dapat sinusuway. Kung tatanggap ka ng isa ngayon, paparusahan ka. Sige, susundin ko ang patakaran ng kumpanya. Hi, tinatanggihan ko ang delivery na ito. Pakiusap, ipabalik mo ito sa nagpadala. Pakipirma po rito para kumpirmahin ang pagtanggi. Nakita naman ng lahat yon, di ba? Mula ngayon, kung may mga has na magdala ng personal na package sa opisina, papagmultahin ko sila sa bawat pagkakataon. Felipe, pumunta ka sa opisina ko. Kailangan nating mag-usap ng kaunti. Belen, magaling ako ngayon, di ba? Dahan-dahan, nagpakita ka naman ng konting bait. Heto, isang maliit na premyo para sa'yo. Hello, Ginoong Reyes. Sa anong karangalan ko po ang tawag ninyo? Ginang Vance, ang Zenith Corp ay nagpadala lang sa inyong kumpanya ng pag-renew ng kontrata at ito'y tinanggihan. Balak po ba ng Apex na magkusa na kanselahin ang ating 3 taong partnership? Kung ayaw ninyong makipagtulungan, sabihin nyo na lang. Ano? Kontrata? Ginoong Reyes, mali po siguro kayo. Wala pa akong nakikitang kontrata. Talagang hindi ko sasabihin na tanggihan ito ng kahit sino. Ang impormasyon sa pagsubaybay ay napakalinaw. Kung ito ang ugali ng inyong kumpanya, sa tingin namin ay hindi na kailangang makipagtulungan. Ginoong Reyes, pahintulutan niyo po akong magpaliwanag. Kumpanya talaga ang package. Sa tingin ko, si Fe ay sinadya yon. Alam niyang delivery ng kumpanya yon. Sinusubukan niya akong galitin. Tinanggihan pa mismo sa harap ko. Ibinabala niya ako. Paano mo nagawang tanggihan ang kontrata mula sa Zenith Corp? Sinadya mo ito, di ba? Ginang Vance, sinusunod ko lang ang patakaran ng kumpanya. Ang iyong mga tagubilin para maging eksakto. Ano ba talaga ang mali kong ginawa? Ginagamit mo ang sarili kong mga salita laban sa akin? Binabalaan kita, Fe. Huwag kang magpakatalino sa akin. Kung mabibigo ang deal na ito, matatanggal ka kaagad. Ginang Vance, hindi patas yun. Ikaw ang nagtakda ng patakarang yun.
Ikaw ang nag-aproba ng pagtanggi. Kaya talagang, mas malaki ang sisi sa'yo. Ikaw, Ginang Vance, si Ginoong Reyes, ang nasa linya. kailangan mong sagutin ang tawag na ito at ayusin ang deal na yon. Ginang Vance, tungkol sa tawag na yon. Hindi ko sasagutin yon. Ayon sa patakaran ng kumpanya, sa pakikipag-ugnayan sa mga kliyente, kailangan mong gamitin ang landline. Ayokong mag-risk na lumabag sa mga patakaran. Wala na masyadong pera na maidedok mo pa sa akin. Sige, FE. Ang galing mo talaga. Aalisin ko na yung patakarang yan para sa'yo. Walang paglabag. Sagutin mo na lang ang telepono ngayon. At ipaliwanag mo sa kanya. So, pwede kong gamitin ang personal kong telepono para kausapin ang kliyente? Oo. Sagutin mo na. Fe, dito ka na lang tatawag. Ano to? Kontrata? Para sa recording pen? Ayon sa patakaran ng kumpanya, ang pakikipag-ugnayan sa mga kliyente ay nangangailangan ng paunang aproba, kumuha ng recording pen sa front desk, gumawa ng call log, saka makipag-usap sa kliyente. Aalisin ko na rin yung patakarang yan. Ngayon, sagutin mo na ang telepono. So, hindi ko na kailangan ng recording pen. Oo. Sagutin mo na ngayon din. Ginoong Reyes, paumanhin, abala ako kanina. Binibining Hayes, kagabi ko lang nalaman mula sa logistics. Sabi nila, ikaw mismo ang tumanggi. May nagawa ba kaming mali sa Zenith Corp? Na nagdulot ng hirap sa'yo? Pwede tayong mag-usap para makahanap ng solusyon. Ginoong Reyes, mali ang pagkakaintindi ninyo. Paumanhin po. Sa personal, wala akong problema sa pag-renew ng kontrata. Pero kasi, may bagong patakaran lang ang kumpanya. Pinagbabawal ang mga empleyado na tumanggap ng package sa oras ng trabaho. Kaya tumanggi ako. Paumanhin po muli. May ganoong patakaran talaga? Saan ba nanggaling ang napakahigpit at luma ng patakarang yan? Ang sino mang tumawa ulit ay aalis na ngayon din. Mawawala ang lahat ng bonus sa pagganap ninyo sa buwang ito. Sabihin mo sa kanya na kinansela na natin yon. Kunin mo na ngayon din ang kontratang yan. Ginoong Reyes, kakaisa lang ng kumpanya sa patakarang yun. Pwede ho ba na ipadala ninyo ulit ang kontrata? Walang problema. Kung mabagal ang pagpapadala, papakuha ko sa sekretarya ko na iscan ang electronic copy ng direkta at ipadala muna para sa iyong pagsusuri. Ang orihinal na kopya, ipapadala ko na lang sa iyo mamaya. Sige, salamat. Ginang Vance, hindi ko na siguro kailangang ulitin, di ba? Ang liit mo. Paano mo nagawa na ihiya ako sa harap ng lahat? Si, Bele, huwag kang magalit. May ideya ako. Gawin natin, lahat dahil sa Luis. Kaya nga ang babae na Fe ay naglakas loob na apihin ako ng ganito. Okay lang. Luis, gumising ka na. Ano ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Ano ang lagay ng kumpanya? Hawak ko ang kumpanya. Huwag kang mag-alala. At si Fe? Okay ba siya? Bago ako nawalan ng malay, nag-business meal siya kasama ang Zenith Corp. Binigyan ko siya ng pasalitang pag-aproba. Tandaan mong bigyan siya ng espesyal na pag-aproba ng reimbursement. Si, naiintindihan ko. Magpahinga ka. Bibisita ako mamaya. Siya. Ang una mong ginawa paggising ay tungkol sa babae na Fe? Hindi ko hahayaan ang babae na Fe na umasenso sa pamamagitan ng panlilinlang na manatili sa Apex kahit isang segundo. Sigurado kong aalis siya ng tuluyan. Simula ngayon, si Felipe na ang magiging direktang supervisor mo. Makikipagtulungan ka ng lubusan sa kanya. Sundin mo lahat ng kanyang mga utos. Isang bagong graduate lang ng kolehiyo ang mamamahala kay Binibining Hayes. Talagang insulto yan kay Binibining Hayes. Sinusubukan nilang paalisin siya. Nakuha ko. Naiintindihan ko, Ginang Vance. Kaya mula ngayon, Binibining Hayes. Ay, sandali lang. Pinuno ng koponan Hayes. Inaasahan ko yan. May malaking problema tayo. Ang pangunahing business link ng Stardome System ay nagkakamali. Error code, Antas A01. Huwag kayong magpanik. Aksyonan ninyo ngayon din. Hanapin ang sanhi at ayusin ngayon din. Ginagawa na namin. Hindi gumagana ang mga emergency recovery command. Mabilis kumakalat ang error. Ito'y hindi ordinaryong bug. Ginoong Santos? Hello? Oo, kami po. Ginagawa namin ang lahat para maayos ito ngayon.
paumanhin po talaga. Nasaan si Fe? Dati, sa anumang problema sa sistema, sa loob lang ng 2 minuto, nakikilala at naaayos niya agad. Anong nangyayari ngayon? Wala ba siya ngayon? Si Binibining Hayes, siya! Nandito siya. Gagawin namin ang lahat para maayos. Pangako. Paumanhin po talaga. Fe, bakit ka nakatayo lang dyan? Ayusin mo. Ngayon. Ginang Vance. Kakapahayag mo lang na si Felipe ang magiging ganap na tagapamahala ng Stardome System. Siya ang aking direktang superior. Wala akong autoridad na pamahalaan ito. Kung ako mismo ang hahawak, lalampas na yon sa aking tungkulin. Felipe, ikaw ang bahala. Ayusin mo ang problemang ito. Manatiling kalmado, lahat. Sa aking mga taon ng karanasan, ito'y isang maliit lang na problema sa paglaan ng resources. 2 minuto, at makikilala at maaayos ko na ito. Tumigil na talaga ang alarma. Felipe, Ang galing. Sabi ko sa'yo, simple lang. Sa mindset ng domestic operations, ang mga simpleng bagay, ginagawa nilang komplikado. Kaya nga pinapayagan lang nito ang mga incompetent na tao na umupo sa posisyong hindi nila karapat-dapat. nakita mo? Felipe, yan ang tunay na talento. Tumpak, epektibo. Mayroon pa bang nag-aalangan dito? Tungkol kay Ginoong Cole? Ginang Vance. Ang tunay na problema ay hindi pa ganap na naresolba. Pansamantala lang itong itinago ng mas malalim. Sa loob ng 30 minuto, puputok ng tuluyan ang bagay na ito at magiging 10 beses na mas malala. Nangangamba ka lang. Fe, naiinggit ka lang ba at ayaw mong makita ang tagumpay ng iba? O kaya'y nakahanap ako ng mas magaling? Pinuno ng koponan Hayes, huwag mong gamitin ang iyong luma ng pag-iisip para hatulan ang aking profesional na assessment. Mahal, bakit ka tumatawag? Sinabi sa iyo ng doktor na magpahinga. Belen, talaga bang kumuha ka ng bagong tao para palitan si Fe? Kalokohan yan. Mahal, Hayaan mong magpaliwanag ako. Si Fe, siya ay... Tama na, ang tinatawag mong returnee na nahanap mo ay walang kwenta. Kanselahin mo ang appointment ngayon din. Si Fe ang mananatiling may buong responsibilidad. Naririnig mo ba ako? Ginoong Vance? Ginoong Vance? Anong nangyari? Kumuha ng doktor. Ang bilis mo namang magsumbong. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, kahit sino pang dumating ngayon, walang makakatulong sa'yo. Ang Stardome system na binuo mo ay may malalaking security risk at design flaw. Ngayon, bilang chairman, sinasabi ko sa'yo, ikaw ay tinanggal na. Ngayon, bilang chairwoman, sinasabi ko sa'yo, ikaw ay tinanggal na. Mahigit 70% ng negosyo ng Apex ay nakasalalay sa Stardome System at ang pag-alis ko ay nangangahulugang ang taong pinakamagaling sa sistemang ito ay hindi na magtatrabaho rito. pinuno ng koponan Hayes, sino ba ang gusto mong takutin? Mukhang hindi ka masyadong nagbabasa sa mga foreign tech forum. Para sa isang sistemang kasing level ng Stardome, ang mga konsepto ng arkitektura ay matagal ng modularized. Sa loob ng 2 araw, makakagawa ako ng kapalit na mas maganda pa. Narinig mo ba yan, Fe? Kaya ni Felipe yan sa 2 araw? Sino ba ang gusto mong takutin sa sistemang ito ngayon? Ngayong araw? Bago ka umalis, kailangan mong kumpletuhin ang iyong resignation procedures at i-turn over ang lahat ng materyales. Cellphone ko yan. Fe, nagbitiw ka na! Ang mga tawag ng kliyente, wala ka ng karapatang makialam. Ako ang sasagot nito. Hoy, Fe. Narinig kong tinanggal ka ng Apex. Perpekto. Kung ayaw sa iyo ng Apex, ang Zenith Corp ay bukas palad na tumatanggap sa iyo. $5 milyong na base salary plus project bonuses at equity incentives. $5 milyong na base salary? Fe, huwag kang mag-atubili. Pumunta ka na sa Zenith. Ginoong Reyes, nagkakamali ka ba? Si Fe ay isang babaeng. Umakyat sa posisyon sa pamamagitan ng pandaraya. Sige, kung gusto ng Zenith na maging tanga, kami sa Apex ay ayaw sa babaeng ito. Ituring mo na lang na regalo sa iyo. Ginang Vance, kailangan ko ng paliwanag. Tungkol sa cellphone, babayaran kita. At ikaw, bago ka umalis ngayong araw, ay maghahandog ng lahat ng iyong client resources kay Felipe. Kung may isang mawala, isasakdal kita sa paglabag sa kasunduan, sa hindi pagkompetensya. Ayon sa proseso ng pagbibitiw ng ehekutibo ng kumpanya, hihiling ako ng isang huling pakikipag-usap kay Ginoong Vance. May ilang trabaho na kailangan kong i-turn over sa kanya ng personal. Wala ka bang hiya? Sa panahong ganito, gusto mo pang gamitin ang natitirang pagmamahal ng asawa ko para sa'yo, para baligtarin ang sitwasyon. Sinasabi ko sa'yo, mula ngayon, umalis ka kaagad sa harap ko. Ayokong makita ka uli. Ginang Vance, ito na ang huling sasabihin ko.
Ang relasyon ko kay Ginoong Vance ay puro profesional lamang. Ang dahilan kung bakit ako nanatili sa Apex ay dahil si Ginoong Vance ay nagbigay sa akin ng tiwala at plataporma noon. Ang paggabay na ito, si Fe, ay tatandaan sa puso ko. Hindi namin kailangan yan. Sige, kung ganon, ayaw ko ring magmakaawa sa iyo. Ako ay kusang loob na magbibitiw. Hindi maganda. Ang pangunahing business chain ng system ay nagre-report ng mga error. Ang error code ay antas A09. Nung problema mo, kaya mo ba? 2 o hindi? Paano nangyari yon? Pero kanina lang. Hangang walang kwenta. Kaya mo ba o hindi? Pumunta ka rito at ayusin mo to ngayon din. Ginang Vance, nakalimutan mo na ba? Ang isang dating empleyado ay hindi pwedeng mag-operate ng system. Habang nandito ka pa sa building na ito, empleyado ka ng Apex. Inuutusan kita. Ngayon, agad-agad, naayusin mo to. Sige. Kung gayon, dito sa Apex, sa huling kalahating oras ko, tutulong ako sa huling pagkakataon. Ano man ang mangyari, kailangan nating makuha ang teknolohiya ni Fe mamaya. Belen, graduate ako sa abroad. Hindi lang ako sanay. Sa kanyang mga maliit na trick, madali ko lang niyang matutunan. Binibining Hayes, bakit ang bagal mo ngayon? Ayon sa manual, dapat tayong mahigpit na sundin ang procedure. Bawat hakbang dapat ulitin ng 5 beses at i-verify bago magpatuloy. Wala na tayong oras para dyan ngayon. Hindi mo yan kailangan dati. Para sa isang antas A na error code tulad nito, alam mo na ang solusyon sa isang tingin lang. Lahat nakatingin. Kung hindi natin to maayos, tapos ang kumpanya. Fe, tamad-tamad ka ba ng sadya? Binabalaan kita. Kung hindi maayos ang system na ito at maapektuhan ang ating negosyo, ikaw ang mananagot ng buo ngayong araw. Ginang Vance, mahigpit kong sinusunod ang mga regulasyon at procedure ng kumpanya na siya mismo ang inayos mo. Ikaw, Ginang Vance, komplikado nga ang procedure, pero malapit nang matapos. Nasa huling 1% na tayo. kung gayon, bilisan mo. Hoy, Binibining Hayes, anong ginagawa mo? Nag-resign na ako. Bago ako umalis, kailangan kong burahin lahat ng impormasyong ito para walang makalabas. 1 minuto na lang. 1 minuto lang. Tapusin mo bago ka umalis. Paumanhin. Hindi na ako empleyado ng Apex. Ginagamit mo ang sarili kong salita laban sa akin, di ba? Akala mo ba ang kumpanya ay hindi nagagana kung wala ka? Eksakto. Kung gusto mong umalis, umalis ka. Akala mo ba ikaw ay napaka-importante? Kung gayon, humanap ka ng may kakayahan. Alis na ako. Belen, okay lang. Huminahon ka. Lumabas ka. Kung gusto mong protektahan ang isang bagay, kailangan mong iparamdam sa mga gustong sirain ito ang sakit. Fe, narinig kong natanggal ka? Pumunta ka sa Horizon Group. Sabihin mo ang sahod na gusto mo. Ang aming Proxima Group ay mas maganda ang platform. Ginoong Reyes, Director Santos, Ginoong Reyes, maraming salamat sa pagpunta ninyo ngayon. Ang inyong ginawa ay napakahalaga sa akin. Ngunit tungkol naman sa bagong trabaho, hindi ako naghahanap ngayon. Sa 5 taon ko sa Apex, ibinigay ko ang lahat sa Stardome System. Kaya gusto ko lang maghanap ng tahimik na lugar para makita ang mundo at magpalinaw ng isip. Kailangan mo nga ng magandang pahinga? Kung ganoon, sagot ng Zenith Corp ang lahat ng iyong gastos sa paglalakbay. Ang aming Horizon Group ay may pakikipagtulungan sa ilang magagandang resort. Kaya maaari kaming magbigay sa iyo ng pinakamagandang tirahan anumang oras na kailangan mo. Nag-aalok din ang Proxima ng serbisyo para sa high-end na pagpaplano ng biyahe. Salamat. Ngunit personal na bagay ang paglalakbay. Ako na ang bahala. Kapag malinaw na ang isip ko, kung may pagkakataon, pag-usapan natin ang pagtutulungan. Okay. Si, yamang desidido ka na? Mag-usap na lang tayo palagi. Buwisit? Muli?
Ayos lang. Walang problema. Ulitin mo lang. Ihiwalay at i-restart. Anong nangyayari? Eksaktong pareho ang proseso. Bakit hindi ito gumagana? Ilan ba ang layer ng nesting ng pangit na programang ito? Ang pinakamahirap na problema ay kadalasang may pinakasimpleng solusyon. Sa wakas, tahimik na. Walang kwenta. Palagi na lang may error ang sistema. Ni hindi nga kami makapasok sa interface ng troubleshooting. Ginoong Santos, huwag po kayong mag-alala. Pinagtatrabahuhan namin ito ngayon. Isa na namang reklamo ng kliyente. Sabi nila, nawawalan sila ng 70,000 dolyar bawat minuto at tinatanong nila kung si Binibining Hayes ay naka-leave. Ang mga pag-aayos ay hindi kailanman naging ganito kabagal noon. Tigilan ang ingay. Ako ang bahala dyan. Ginoong Lim, mangyaring mapanatag kayo. Isang maliit na issue lang ito talaga. 5 minuto! 5 minuto lang! Hihigit pa? Kaya mo ba talaga? Halos sumabog na ang telepono natin sa dami ng tawag ng mga kliyente. Ang sistemang ito ay mas komplikado kaysa sa inakala ko. Ang pinagbabatayan nitong arkitektura ay medyo natatangi. Masama ito. Ang Star Dome system ay ganap na bumagsak. Ang backend ay ganap na hindi ma-access. Anong gagawin natin ngayon? Sino ba ang nakialam sa core code? Bahagya na lang ito gumagana kaninang umaga. At ngayon, ay ganap na itong hindi gumagana. Sinusubukan ko lang na i-optimize ang isang interface. Wala akong pakialam kung anong paraan ang gamitin mo. Ngayon na, ibalik ang sistema sa paggana. Ginoong Mendoza, ano ang nangyayari sa inyong Apex Group? Alam mo ba kung gaano karaming pera ang nawawala sa amin bawat minuto? Ginoong Mendoza, pakiusap. Kumalma po kayo. Ang aming tech team ay kasalukuyang. Nasaan si Fe? Ipakausap mo siya sa telepono. Sa kanya lang ako makikipag-usap. Umalis na si Fe sa kumpanya. Bagong empleyado namin si. Wala akong pakialam. 10 minuto. Kung hindi maibalik ang sistema sa loob ng 10 minuto, itatigil namin ang lahat ng kooperasyon, kasama na ang bagong kontratang 20 milyong dolyar. Noong nandito pa si Binibining Hayes, hindi kailanman nangyari ang mga problemang ito. Lagi niyang natutukoy ang problema sa loob ng 2 minuto. Tama na. Laging si Fe. Maaari bang tumakbo ang kumpanya kung wala siya? Luis? Belen, ano ba talaga ang ginagawa ninyo? Ang mga reklamong tawag ng mga kliyente ay umaabot na sa akin. Nag-crash ang Star Dome system. Inaasikaso na namin. Bakit ang tagal naman ngayon? Nandito naman si Fe, di ba? Sabihin mo sa kanya, ayusin niya kaagad. Fe, laging si Fe. Bakit ba laging hinahanap si Fe? Kasalanan niya ang lahat. Siya ang gumawa ng sistemang puno ng bug. Kami lang ang naglilinis ng kalat niya. Ano ba ang alam mo? Anong sistema ang walang bug? Ang mahalaga, ang Star Dome system ay nagpapayaman sa atin. Hanggang ngayon, ipinagtatanggol mo pa rin siya? Luis, sabihin mo sa akin, iniibig mo ba si Fe? Ano bang pinagsasasabi mo? Kalokohan? Matagal ko nang alam na may namamagitan sa inyong dalawa. Pagkagising mo, siya agad ang hinahanap mo. Ngayong may krisis ang kumpanya, siya pa rin ang una mong hinahanap. Belen, iba na yon. Si Fe ang technical na puso ng kumpanyang ito. Puso? Ang ibig mong sabihin, babae siya. Kanina ko lang siya pinaalis. At agad-agad, may mga lalaking nakapila na para kunin siya ng may malaking alok. Kung wala siyang mga lihim na paraan, paano siya umakyat ng ganoon kataas? Belen, ano ang sinabi mo? Pinaalis mo siya. Oo, pinaalis ko siya. Ang babaeng umakyat sa tuktok sa pamamagitan ng pagtulog. Ay sakuna lang na naghihintay na mangyari. Belen, nawawala na ba ang isip mo? Si Fe ang gintong inahin ng kumpanyang ito. Ang Star Dome system, siya lang ang lubusang nakakakontrol. Hindi mo ba naiintindihan? Wala akong pakialam. Ang alam ko lang, siya ay isang babae na ang alam lang gawin ay mangakit ng asawa ko. Belen, akala mo ang teknolohiya at mga kliyente ay nakakabit sa kumpanya. Pero ang core technology ay kay Fe. Ikaw, kailangan mong magmadali. Tawagan mo si Fe ngayon din. Humingi ka ng tawad. Ayaw ko. Hayaan mo na. Kung gagawin mo ito, lalo mo lang papalala ang sitwasyon. Ako na ang pupunta. Bakit hindi mo pa tapos? Gaano na ba katagal? Mas malala ka pa sa babae. Wala kang kwenta. Hindi, Belen. Ang sistemang ito, sobrang sira talaga. Hinala ko bago umalis si Binibining Hayes.
Talagang nag-iwan siya ng bomba. Paano pa kaya na kahit ako, hindi mahanap ang problema? Ito ang paghihiganti niya sa'yo. Tanggalin mo siya. Ano? Sinadya niyang mag-iwan ng bomba. Sumabog ito pagkatapos niyang umalis. Na-paralyze ang buong sistema ng kumpanya. Halatang ginagago ka niya. Pinapahiya ka. Ikaw, bruha ka. Kahit paalis ka na, kailangan mo pa akong sirain. Ginang Vance, Zenith Corp tumawag lang. Sabi, kung hindi maayos ang sistema natin ngayon, sisimulan na nila ang pamamaraan ng emergency divestment. 3 pang partner ang nagbabantang gawin din iyon. Nakuha na. Hello? Fe, nasaan ka na? Gumuguho na ang sistema. Magulo na ang lahat. Bumalik ka rito. At ayusin mo itong gulo. Ginang Vance, nakaka-disappoint. Kakarating ko lang. Tingnan mo, pwede tayong mag-usap pagkatapos ng bakasyon ko, kapag gusto ko na. Fe, ang kapal mo. Inuutusan kita na bumalik ka rito. Ngayon din. Ginang Vance, nakalimutan mo na ba? Tapos na ako ng tuluyan sa Apex Group. Wala ka ng karapatang mag-utos sa akin. Huwag mo kong paglaruan. Fe, akala mo ba ang mga kalokohan mo ay lihim? Bago ka umalis, nag-iwan ka ng bomba sa Stardome system. Ngayon, tuluyan ng bumagsak ang sistema. Kasalanan mo ang lahat. Huwag mong isiping bulag ako. Gusto mong sirain ang Apex. Ako, si Fe, palaging marangal kong gumawa. Mula nang magpasya ako na iwanang buo ang Stardome system para sa Apex, hindi ko magagawa ang ganoong kasuklam-suklam na bagay. Sino ang niloloko mo? Nalaman na ni Felipe. Ikaw ang gumulo roon. Sinasabi ko sa'yo, kung hindi mo aayusin ang problema ngayong araw, isasakdal kita dahil sa unfair competition. Isasakdal ako. Ginang Vance, ganito ba ang paraan mo ng paghingi ng tulong? Ikaw, Kung gusto mo akong bumalik at tumulong, una, una, ang 3 milyong pisong bonus ko, ibalik mo. Pangalawa, humingi ka ng paumanhin sa akin ng personal. Fe, nangangarap ka pa ba? O baka naman naduling ka sa biyahe? Hihingi ako ng paumanhin sa iyo? At ibabalik ang 3 milyong piso mo? Magtiis ka! Ginang Vance, kung gayon, sana ay malutas mo agad ang problema. Fe, bumalik ka rito ngayon din? Fe, ang kapal ng mukha mo at binabaan mo ako. Hindi mo alam ang lugar mo. Sisiguraduhin kong tapos ka na. Sisiguraduhin kong malaman ng lahat sa industriya na ikaw ay isang tagasira ng tahanan. Mababa blacklist ka kahit saan. Hoy, Reporter Garcia, may kwento ako tungkol sa isang bobong techie na gusto kong ikwento sa'yo. Ginoong Vance, Fe, sa ngalan ng Apex Group, taos puso akong humihingi ng paumanhin sa'yo. Belen, ang kanyang mga ginawa ay talagang hindi intensyon ng kumpanya. Fe, lahat ng ginawa niya sa'yo. Kagagawa ko lang malaman, pakiusap, huwag kang bababa sa kanyang antas. Naging sobrang emosyonal siya mula nang maospital ako, kaya siya. hindi na kailangang humingi ng paumanhin, Ginoong Vance. Sa totoo lang, hindi naman talaga ako galit sa kanya. Pero, Medyo pagod nang ako. Nitong nakalipas na 5 taon sa Apex, parang ako ay isang lubid na sobrang higpit. Ngayon, naputol na ang lubid. Gusto ko talagang magpahinga ng maayos. Fe, dahil sa 5 taon at sa lahat ng laban na pinagdaanan natin ng magkasama, maaari bang tumulong ka pa ng isang beses para sa Apex? Nakikiusap ako sa'yo. Ang buhay ng kumpanya ay talagang nakataya. Pakiusap, Ginoong Vance, huwag na kayong magsalita pa. Ngayong pagkakataon, ito na ang pagbabayad ko sa utang na loob na yun. Maaari akong tumulong sa Apex ng malayo para malampasan ninyo ang krisis na ito. Maraming salamat. Alam kong ikaw ay, Ginoong Vance, huwag muna kayong magpasalamat. Ngayong pagkakataon, ginagawa ko ito para lang tulungan kayo. At wala nang susunod. sobra-sobra na yan, Fe. Basta't handa kang tumulong, ayos lang ang lahat. Nasaan si Felipe? Saan siya? Nawawala siya sa pinakamahalagang sandali. Bawat isa sa inyo ay walang silbi. Ginang Vance, Felipe, sino ito? ito po ay ang professor ko noong nag-aaral pa ako sa abroad, si Professor de la Cruz. Nagkataon lang na nasa bansa siya, at inanyayahan ko talaga siya rito para tumulong.
Professor De La Cruz, ang galing naman na narito kayo. Maupo po kayo. Si. Ang problema sa sistema ng kumpanya namin ngayon, ito ay... Naipaliwanag na ni Felipe sa akin ang sitwasyon. Tingnan muna natin. Felipe, itong bug na ito, hindi ba't nakaranas ka na ng katulad nito noong 3 taon mo? Bakit ngayon mo pa ibabalik sa akin? Professor De La Cruz, sinasabi mo ba na kayang-kaya mong ayusin ito? Siyempre, hindi naman komplikado ang prinsipyo. Professor De La Cruz, pakiusap, tulungan ninyo kami. Tungkol naman sa bayad. Belen, si Profesor de la Cruz ay kumukonsulta lang para sa mga nangungunang tech giant. Narito siya ngayon puro bilang personal na pabor sa akin. Magkano ba ang pinag-uusapan? $5 milyong. 5 milyong dolyar? Walang problema. 5 milyong dolyar, basta't maumpisahan mo lang ang Stardome system at mabalik agad sa normal na operasyon. Gawin mo! Sige, mag-umpisa na tayo. Handa na. Perpekto, Professor De La Cruz. Himala ang ginawa mo. Kaya pala ikaw ang pinakamahusay na eksperto. Fe. Oh, Fe. Akala mo ba talagang mawawasak ang kumpanyang ito kung wala ka? Magpatuloy ka sa pangarap. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano ito mas lalong gumagana ng maayos. Kung gayon, ngayong naayos na ang problema, Maaari kang mapanatag, Professor De La Cruz. Agad na ipapadala ang bayad. Sa ngayon, ikaw ang tagapagligtas ng Apex. May lakas pa ng loob siyang tumawag. Sabihin mo na. Ginang Vance, nagkaproblema ang Stardome system. Maaari akong magbigay ng tulong mula sa malayo. Pe, akala mo ba ikaw lang sa industriya ang kayang mag-ayos ng sirang bug na to? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ang mga dayaan mong yan na hindi kayang ilantad sa harap ng mga dalubhasa ay parang laruan lang ng bata. Naresolba na ang problema, kaya hindi ka na kailangan ng Apex Group. Lumayo ka ng mas malayo dito. Simula ngayon, ayokong makita ka ulit o makarinig ng balita tungkol sa'yo. Bakit pa ako nag-abala? Ang connection ko sa Apex Group ay tapos na rito. Professor De La Cruz, ngayon ano? Utang na loob namin ito sa inyo. Ang teknolohiya ninyo ay talagang nagpahanga sa amin ng husto. nakakabilib naman kayo. Ginang Vance, ang akademikong pananaliksik. Alam ninyo, kailangan pa ring maglingkod sa praktikal na aplikasyon. Ang makakatulong ay isang masayang pagkakataon lamang. Professor De La Cruz, tingnan ninyo. Ang talentong tulad ng inyo ang talagang pinakakailangan ng Apex namin ngayon. Naisip ko kung interesado kayo na sumali sa Apex. Alam niyo, sa ngayon, sa aking institusyon sa ibang bansa, mayroon pa akong ilang mahahalagang proyekto sa pananaliksik. Kaya sa oras, mahihirapan akong. Hindi full-time, hindi. Pwedeng consultant na papel. Tungkol naman sa kompensasyon. 5 milyong dolyar ang base salary. Hiwalay pa ang project bonus at dagdag na bayad sa konsultasyon. Ano sa tingin ninyo? Dahil kayo, Ginang Vance, ay napaka-enthusiastic. Kung tatanggi pa ako, parang napakawalang utang na loob. Professor De La Cruz, ayos, deal na ito. Dito po tayo. 5 milyong dolyar, base salary, bilang consultant lang? Noong nandito si Binibining Hayes, salary plus year-end bonus iyon. Maawa muna kayo sa sarili ninyo? Ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang umalis si Binibining Hayes. At tingnan ninyo ang lahat ng puyatan natin, lahat ng overtime na ginawa natin. Tungkol naman sa overtime pay natin, may nagbanggit na ba? Wala man lang nabanggit. Professor De La Cruz, pakitingnan po. Kung walang problema, maaari na tayong pumirma ng kontrata agad.
Ikinagagalak kong makipagnegosyo sa inyo, Professor. Ang kinabukasan ng Apex, nakikita ninyo, ay nasa inyong mga bihasang kamay. Mahal, Tamang-tama ang dating mo. Hayaan mong ipakilala kita. Ito ang pinakabago naming empleyado, isang internasyonal na talento sa tech, Professor De La Cruz. Ngayong wala na sa eksena ang babaeng si Fe, nakakuha kami ng mas magaling pa. Mula ngayon, hindi na tayo nasa ilalim ng kanyang kontrol. tangang-tanga ka. Alam mo ba kung ano ang ginawa mo? Sinaktan mo ako, Luis. Sinaktan mo talaga ako dahil sa babaeng iyon, si Fe? Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa'yo? Puro profesional lang ang relasyon namin ni Fe. Punto. Ilang beses ko bang kailangang ulitin bago pumasok sa utak mo? Puro profesional na relasyon? Tatanungin kita, anong klaseng boss ang nakakaalala ng birthday ng empleyado niya? O personal na naghahatid ng regalo sa bahay nila tuwing pista? Alam mo ba, nasa nakalipas na 5 taon, 70% ng mga kliyente natin ay dahil sa Stardome system na binuo niya. At ilang kumpanya ang nagtangkang ang kunin siya ng sobrang laking offer, hindi siya umalis. Malibang tratuhin ng kaunti pang mabuti ang isang magaling, mahusay, at tapat na empleyadong nanatili sa kumpanyang ito. Krimen ba yon? Problema yan. Siyempre problema yan. Ayaw ko yan. Nakakasuka talaga. Wala akong pakialam kung gaano kalaki ang perang dinala ni Fe. Hindi ko lang kayang tiisin na makita kayong magkasama. Si, Oh, hindi ako narito para makipag-away. Ang gusto ko lang malaman ay ano ang nangyari sa Stardome system. Ano ang problema? Ayos na ba o hindi? nag-intervene ang Professor De La Cruz at sa isang iglap, naayos niya ang loophole. Oh, di ba? Ayos na ang lahat. Professor De La Cruz. Ano ang suweldo ng Professor De La Cruz? $5 milyong ang base salary. $5 milyong. Bilang base salary, Ginoong Vance. Kung hindi dahil sa paulit-ulit na pakiusap ng Ginang Vance sa estado ko at halaga ko sa ibang bansa, ang $5 milyong lang ay hindi sapat para pag-isipan kong mag-sign sa company mo. Luis, Professor De La Cruz, siya ang tunay na eksperto. Sulit ang bawat sentimo. Gumagana na ang sistema, di ba? Basta naayos ang problema, ang pera ay hindi dapat. at ito ang tinatawag mong naayos? Professor De La Cruz, anong nangyayari? Tingnan mo ito. Ngayon din, kailangan natin itong ayusin at mabilisan. Lahat, manatiling kalmado. B, hayaan mong mas lapitang tingnan. Professor De La Cruz. Kaya mo ba talaga to? Ginoong Vance, tungkol naman sa Stardome system na ito, ang pangunahing arkitektura nito ay mahusay na dinisenyo, antas genius pa nga. Ang problema lang, kung gusto nating maging masusi para matukoy ang eksaktong dahilan, kailangan ko. Hindi ko kailangan ang walang kwentang paghanga mo. Ang nakikita ko lang ay ito. Ang presyo ng ating stocks ay bumabagsak bawat minuto. Ang mga reklamo ng mga kliyente at mga abiso ng pag-withdraw ay dumarating ng dumarami. Sagutin mo ako. Kailan maayos ang sistemang ito? Para sa isang kumpleto at matatag na pag-aayos, na walang natitirang problema dahil sa komplikado ng sistema, aabutin ito ng kahit kalahating buwan. Kalahating buwan, Professor De La Cruz, hindi ba't ikaw ang dapat na pinakamahusay na eksperto? Aabutin ka ng kalahating buwan para lang ayusin ang isang sistema? Paano na ang kumpanya? At ang ating mga kliyente? Ella, tawagan mo si Fe. Ngayon na. Ano? Tawagan mo siya. Humiling ka ng tawad. Taos puso. Sabihin mo sa kanya na ang 3 milyong piso sa year-end bonus na pinigil natin, babayaran natin ng doble. Kung may nararamdaman pa siyang kahit kaunting pagmamahal sa lugar na ito, baka iligtas pa niya ang Apex. Hindi! Hindi ako kailanman hihingi ng tawad sa babaeng iyon. Wala akong ginawang mali. Ang pagtiwalag sa kanya ay eksaktong nararapat sa kanya. Bakit ako hihingi ng tawad? Idilat mo ang mga mata mo at tumingin ka sa paligid. Iyon ang pangunahing platform ng kumpanya. Bawat minutong sira ito, nalulugi tayo. Ang iyong pagmamataas ay mas mahalaga kaysa sa pagpapatuloy ng kumpanya. Luis, asawa mo ako. Sinisigawan mo ako dahil sa isang dayuhan? Ikaw ang humingi ng tawad sa akin. Belen, dahil lang asawa kita kaya ko ito tiniis hanggang ngayon. Kung hindi dahil diyan, matagal ka nang pinaalis. Anong karapatan mo na tumayo dito at magsalita tungkol sa pagmamataas? Luis, gusto mo akong paalisin?
Para magkaroon ng puwang ang iyong mahal na Fe? Iyon ba? Gusto mo siyang pumalit sa akin bilang asawa ng amo, hindi ba? Sabihin ko sa iyo, hindi mangyayari iyon. Mga Ginoo, Anong dahilan ng inyong pagpunta rito ngayong araw? Paumanhin. ang sistema ninyo ay sira? Ang mga telepono ninyo ay patay. Walang mahanap na kahit sino. At hindi pa naaayos ang problema. Ano ba naman? Ang ginagawa ng Apex? Huwag kang mag-alala, glitch lang yan. Kinausap na namin si Fe. Malapit na siyang mag-access sa system remotely. Ginoong Vance, huwag mo nang istorbohin ang binibining Hayes. Maaari nating ayusin ang glitch, pero ang seguridad ng isang company at ang kredibilidad ng pamamahala kapag bumagsak, halos imposible na itong buuin ulit. Narinig ko na pinatalsik mo talaga ang binibining Hayes out. Ang company na hindi nakikita ang halaga ng tunay na talento ay walang pupuntahan. Ginoong Vance, kami sa Proxima ay sumang-ayon lang na makipag-partner sa Apex dahil sa technical na skills ng binibining Hayes. Pero ngayon na umalis siya sa Apex, ang partnership natin ay tapos na. Lahat kayo ay baliw! Talagang baliw! Fe, palaging si Fe, hindi ko maintindihan. Anong klaseng spell ang inilagay niya sa tatlo ninyo para gumawa kayo ng ganito? Tatlong lalaki kayo. Nag-aaway kayo para ipagsalita siya. Gustong maging white knight niya. Belen, ano ba ang sinasabi mo? Tumahimik ka. Hindi ako titigil. Nag-aaway kayong tatlo para sa kanya. Gustong maging capman niya. Yan ba? Ginoong Vance, ang negosyo ay negosyo. Ang paghahalo ng personal na bagay sa trabaho at insulto sa mga kasama natin ay lubhang hindi propesyonal. Sayang nga, aalis na kami. Ginoong Vance, ang posisyon namin ay malinaw na. Hindi kami makikialam habang inaayos mo ang mga problema sa loob. Mag-ingat ka. Ay, nako. Lahat ng mga karaniwang talento sa industriya ay kinuha ng Apex. Magaling. Isang linggo lang ako nawala sa kumpanya. Paano naging ganito ang sitwasyon? Ang tatlong pangunahing kliyente ng kumpanya na pinakamahalaga ay pinaalis natin. Kayong dalawa ay kinuha ni Belen. Hindi kailangan ng Apex Group ang mga tulad ninyo. Ang lahat ng gastos ninyo ay sasagot ni Belen. Hindi responsable ang kumpanya. Luis, ano ang ibig mong sabihin? Asawa mo ako. Hindi ba pera ng kumpanya ang pera ko rin? Bakit ako ang dapat magbayad? Ang mga ginawa mo, ang mga desisyon mo, ikaw ang mananagot sa kumpanya. Wala ring halos natitirang pera. Luis, para sa isang dayuhan, para sa isang bulok na sistema, ang linaw-linaw ng pagguhit mo ng linya sa akin, at matagal mo na akong gustong paalisin, hindi ba? Akala mo ba dahil asawa mo ako, pwede ka nang gumawa ng kahit ano at hindi na alalahanin ang buhay ng kumpanya? Sige, maghihiwalay na tayo. Hiwalay? Tama na. Ang drama ng pamilya ninyo, hindi ko na kayang tiisin ito. At hindi na ako sasabay. Aalis na ako. Aalis? Sigurado ka? Kung aalis ka ngayon, wala kang makukuhang kahit sentimo sa sahod o bonus mo. Wala akong pakialam. Ang magtrabaho sa ilalim ng leader na tulad mo, ang ginagawa lang namin ay panoorin kang magselos at kumilos ng walang katwiran o mag-overtime para sa mga kalokohang desisyon mong bigla-bigla na lang. O, ang sahod na inaalok ng kumpanya. Hindi naman pinakamataas. Pero noong nagtatrabaho kami sa ilalim ni Binibining Hayes, kahit papaano ay may natututunan kaming tunay na kakayahan. Pero ngayon, nandidiri na lang ako. Alis na rin ako. Ako rin! Hindi. Ang mga papeles para sa hiwalayan. Ipapadala sa iyo ng sekretarya ko. Tungkol naman sa mga utang ng kumpanya at sa gulo na ito, dahil ikaw ang mayoryang shareholder, hindi ka makakatakas dito. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Posible bang? Nagkamali nga ako? Wow, talagang ginawa ninyong tatlo ang lahat. Ako. Ang patalagang napahanga ako. Maligayang pagbabalik. Narinig namin ang tungkol sa iyong biyahe. Kaya nagtipon kami at pinag-usapan ito at dumiretso dito para makipagkita sa iyo upang ipakita sa iyo kung gaano kami kaseryoso. Ang kontratang ito ay para sa posisyon ng Chief Design Officer sa Zenith Corp.
Isang independenteng unit ng negosyo na may walang limitasyong paggastos. Binibining Hayes, ang aming alok ay mas mabuti pa. Bilang isang technical na partner, magkakaroon ka ng iyong sariling laboratorio at isang dedikadong koponan. Dito sa Proxima, pinahahalagahan namin hindi lamang ang iyong technical na kasanayan, kundi pati na rin ang iyong pangitain. Ito ay isang imbitasyon na pamunuan ng Proxima Tech Research Institute bilang direktor nito. Buong autonomiya sa pananaliksik. Salamat muli para sa iyong mapagbigay na alok at paniniwala sa akin. Ngunit hindi ako sasali sa anumang kumpanya. Paumanhin. Mayroon na akong isang bagong konsepto. Mas ligtas, mas matalino, at mas bukas na arkitektura ng susunod na henerasyong sistema ng negosyo. Ngayon, ako na ang mag-isa at magtatatag ng sariling kumpanya. Gaya ng inaasahan. Dahil sa iyong talino at ambisyon, nakakahiya ang maging nasa ilalim ng iba. Magkakaroon ka lang ng maliwanag na kinabukasan kapag ikaw ang nasa timon. Sige, walang problema. Saan man ikaw naroroon, kami sa Horizon Group ay makikipagtulungan sa iyo doon. Ang unang liham ng intensyon para sa estratehikong kooperasyon, ako'y nagreserba na nito. Talagang sinusuportahan namin kayo sa pagtatatag ng sariling negosyo. Kung ang bagong kumpanya ay nangangailangan ng angel round financing, kami sa Proxima Group ay handang mamuhunan bilang estratehikong partner. Salamat muli. Tungkol sa mga detalye ng ating kooperasyon, maaari nating pag-usapan ng dahan-dahan. Narito ang pinakabagong balitang pampinansyal. Ang Apex Group, dahil sa isang malaking insidenteng teknikal, ay nasa bingit na ngayon ng pagkabangkarote at pag-restructure. Bukod dito, tungkol kay GNN, Faye Hayes, ang lahat ng maling akusasyon ay gawa-gawang chismis. Ang mga responsableng partido ay humingi ng paumanhin ng hayagan at nagbayad ng kompensasyon.